Bukas makalawa, may bagong bahay kaming nahanap sa murang halaga, sa isang tahimik na subdivision malapit sa lumang bayan. Mura ang renta, malaki ang espasyo, at ang sabi ng nagpapaupa, isang pamilya lang ang tumira doon noon. Walang masyadong kwento tungkol sa bahay, maliban sa minsan, sabi nila, may mga alangas-ngas lang daw sa paligid. Hindi namin inisip na may kung anong kakaiba, hanggang sa unang gabi namin doon. Noong unang gabi, tahimik ang lahat. Maliban lang sa maliliit na tunog mula sa mga sahig at bintana na normal naman sa mga lumang bahay. Pumikit ako't pinilit ang sarili kong makatulog, pero nakaramdam ako ng kaunting takot na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ng ikalawang gabi, doon na nagsimula ang hindi maipaliwanag na mga bagay. Nang papatayin ko ang ilaw bago matulog, may narinig akong tunog na parang kumakaskas sa dingding. Malalim at mabagal, parang hinahagod ang mga daliri sa kahoy. Tinignan ko ang paligid, nagmasid, pero walang tao sa labas ng bahay. Napagpasyahan kong walang dapat ipag-alala, baka daga lang. Pagsapit ng madaling araw, naalimpungatan ako. Parang may tumatawag sa akin mula sa labas ng kwarto, malumanay at malamig ang boses, isang babae. Hindi ko makita kung saan nanggagaling ang boses, pero ang tunog, nakakatakot. Bumangon ako, sinigurong nakalock ang pinto at bintana, at pinilit ulit na matulog, kahit ramdam kong may nakatingin mula sa dilim. Sa pangatlong gabi, lalo pang lumala ang mga tunog. Narinig kong may sumisitsit mula sa sala. Nakaririnding tunog, na parang nanggagaling sa mismong ilalim ng sahig. Dahan-dahan akong bumaba mula sa kwarto, dinala ko ang flashlight, sinusundan ang tunog. Nang tumapat ako sa sala, napansin ko ang pader na tila may mga gasgas na noon ko lang napansin. Mahahabang guhit, parang mga kuko na kumakulot sa kahoy, nakaukit sa dingding. May kailangan ka ba? Ang tahimik kong tanong sa walang tao. Biglang huminto ang tunog. Sa loob-loob ko, iniisip ko, baka pagod lang ako, baka ang pagod at imahinasyon ko ang nagpaparamdam ng mga hindi dapat maramdaman. Pero hindi ko pa rin maiwasang kilabutan. Pag-akyat ko sa kwarto, narinig ko ang isang mabigat na buntong hininga sa likod ko. Hindi ako lumingon. Kinabukasan, kinuwento ko ang mga nangyari sa aking pinsan. Sinabi niya, baka may nangyari sa bahay na yan dati. Maraming kwento ang bayan tungkol sa mga bahay na may iniwang alaala ng mga dating nakatira. Sinubukan kong hindi magpaapekto, pero kinagabihan, hindi ko na maitago ang takot. Habang natutulog, nanaginip ako ng isang babae na umiiyak sa tabi ng kama ko. Nanginginig ang kanyang katawan, duguan ang kamay at may sugat ang kanyang leeg. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi, pero may galit at sakit sa kanyang boses. Bigla siyang tumingin sa akin, nanlilisik ang kanyang mga mata, at biglang nagsalita sa malalim na boses, bukas, makalawa. Nagising akong basang-basa ng pawis, habol ang hininga. Tumingin ako sa paligid, at nakita kong ang pader malapit sa kama ay puno ng mga kalmo, mas malalim kaysa dati. Kinabukasan, naghanap ako ng albularyo. Sinabi niyang may puwersang masama sa bahay, isang kaluluwang di matahimik, na may hinihinging hustisya. Ayon sa kanya, ang babae ay isang biktima ng karahasan. Dapat daw akong mag-ingat dahil kapag hindi natapos ang sumpa sa loob ng 3 araw, baka ang kaluluwa niya'y hindi lang magpakita, kundi manirahan sa katawan ko mismo. Kagabi ang ikatlong gabi. Ngayon, naririnig ko na ang kanyang mga hakbang sa bawat sulok ng bahay. Parang sinasadyang ipaalam sa akin na malapit na siyang sumanib sa akin. Ramdam ko ang malamig na hangin sa likod ko habang nagsusulat ako. Alam kong nandito siya sa kwarto, at malapit na ang kanyang oras. Bukas, makalawa, ulit ng boses niya, mas malapit, mas malamig, mas nakakatakot. Ramdam kong ang hininga niya ay nasa batok ko, hinihintay akong lumingon. Ngunit sa bawat segundo, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko, na para bang hinihigop ang bawat lakas na. Sana, ito na ang huling gabi ko dito, sana, hindi ko na marinig ang mga hakbang at boses niya bukas, pero kung hindi, baka magkasama na kami sa lugar na ito, sa ilalim ng bawat gasgas sa pader, sa bawat hinga ng takot.